Guest ngayon, tawagan ang ating guest para sa ngayong programa natin at walang iba kundi si Deputy Director General John Bertis ng TESDA. Siya po yung naging guest na rin natin siya dito sa OFW Farm Radio at ngayon ay nandito siya ngayon as guest nito pong Technical Education and Skills Development Authority. Walang iba po kundi si Deputy Director General John Bertis ng TESDA. Magandang gabi, Deputy. Hello po, good evening po. Good evening, Deputy. Si Frank Lamal po ito dito po sa OFW at Frankahan at Radyo Bicolandia. Gabi po sa lahat po na nakikinig na sa atin ngayon sa buong Kabikulan po. Ito po si Deputy Director General John Bertis. Sa kaalaman po ng lahat ng mga Bicolanos, taga dito po yan sa Albay, sa Bicol. Pero pasensya na po mga Bicolanas at tayo po ay magtatagalog kasi ito po ay nationwide ang ating programa, live streaming po both sa Ikopwe at saka sa Radyo Bicolandia at worldwide din po. Natutungayan tayo sa buong mundo ng ating mga kababayan na mga OFWs. So, Deputy Director General John Bertis, yung unahin po natin kasi OFW Frankahan po ito. Yun pong mga significant projects para sa mga OFWs para magalak naman yung ating mga kababayan. Bicol po hanggang sa buong Pilipinas. Sir, go ahead. Opo, at maraming salamat po sa inyo ulit, Manoy Frank, my Senator Frank Nabal, at isa po sa aming mga sinuportahan. Siyempre, kailangan din po natin ng isang boses ng OFW. Pero darating din po yan, Manoy. Tulad nga po ng nabanggit nyo, nung tayo po ay naitalaga bilang Undersecretary ng TESDA, ang una po talaga nating mandato o direktiba na natanggap sa Presidente is yung tinatawag natin mga reintegration programs para sa ating mga OFW. At syempre, very challenging po during the time kasi I was appointed in the midst of the global pandemic. It was last year of June. Ito po yung talagang papik na nag-i-spike po yung ating COVID cases. So paano nga naman tayo mag-iisip ng mga programang panghanap buhay at trabaho para sa ating mga kababayan dyan nung nagsasara ang ating mga kumpanya. So bilang isang OFW, ang isa sa advokasya po natin ng Kaprank at kasama po kayo dyan is yung pagpapalawig at pagpapalakas ng reintegration program. So, syempre, kailangan meron po tayong matatawag na mga partnership na mag-absorb sa ating mga trainees and workers. Kaya nga po sinulong natin yung kaalaman, kakayahan hanggang kabuhayan ng mga programa sa gobyerno. At pangalawa po nun ay nakipag-usap po tayo sa iba't ibang mga kumpanya na halos nagsasara din na bigyan sila ng mga trainees o yung mga apprenticeship programs wherein we are giving opportunities of reskilling, retooling, and upskilling of our workers. Nakipag-partner po tayo sa San Miguel Aero City na yung ating mga construction workers after refreshing, getting a refresher courses or training, ay si mismo po ang San Miguel Corporation Aero City, yung malaki pong ginagawang airport dyan sa Bulacan ngayon, ay sila na po ang nag-absorb ng ating mga OFW, and we did a partnership with that. And also, yung iba't iba pa po mga industriya, tulad po sa Tarlac, meron po tayong IWSP, mahigit po sa 3,000 rin na mga learners ang nakikinabang ng programa na yan. At syempre, andyan po yung TESDA abot ang lahat. Meron po tayong 103 free online courses na pwede pong makuha or ma-avail ng ating mga kababayan, hindi lamang po rito sa Pilipinas, ganoon na rin po sa ibang bansa, lalong-lalo na rin po yung mga yung mga apektado ng mga pandemya na nasa bahay lang, they can have their additional skills training through online.
Okay po. So, napakaganda pong moves and project ng TESDA. Now, ito po, Deputy Director, ano? Ito pong meron kaming OFW Team Core, itong tripartite, ito pong tripartite extreme accord and Opo. sa reintegration and empowerment, no? Ang Opo. main objective po dito is to establish the OFW Cooperative Bank. Kasi apart from the jobs na kailangan po ng ating mga OFWs after integration, after their jobs, ang reintegration po is ito pong projects, no, napakaganda, ano, pero ang iba nating kababayan ng mga OFWs ay they intend to engage in some sort of a business, cooperative and livelihood program. Pero ito po ang reality kasi, DG, ano, ang requirements po ng OWA, usually kasi itong nag-cater sa atin, yung OWA ay tatlo lang, passport, names, and so forth. Pero ito turn over ka sa land bank. Ang Yeah. requirements naman ng land bank is almost 30 items. So, para bang ayaw kang pautangin, ano. Sorry to say this Opo. with due respect po kay Admin Kakdak. But now, we want to have our own OFW cooperative bank. Ito po ang initial Yes po. project namin, yung Team Core, at meron na rin akong communication sa inyo nito. And how can we be in coordination with TESDA po as far as the forming of a cooperative bank is concerned? So, Okay. DG po, ayan. Opo. Kampran, that is a very good proposal, and really, kung matatandaan nyo, Kaprang, one of the bill or House resolution that I filed during the 17th Congress when we were the representative of AXO-OFW party list was having our own overseas OFW bank. Pero ang nangyari nga po, imbis na sa batas yan, ay nagkaroon po ng parang inunahan tayo ng Department of Finance, di ba? They purchased yung Dime Bank, which is the postal bank, by Land Bank, at ginawa nila itong Overseas Filipino Bank. Yes So, po, yes po. I don't know what's the reason behind that, but I opposed it, basically. And because we really wanted, as part of the stronger reintegration program, Yes. we should have our own bank. Yes. Just imagine, Kaprang ka, to open a bank account na lang, for example, we would like to start our own OFW bank. At 500 pesos, at 500 US dollar each depositor, di ba? Makuha lang natin siguro mga 20 to 30% ng population ng Saudi Arabia. You are talking about already around 100 to 150 billion, something like that. Or 10 to 5 billion initial investors, di ba? Or depositors. Pero ang plano natin dyan, maging siyang clearing bank. Kasi lahat ng remittances sa buong mundo ng mga Pilipino, dumadaan po sa New York yan. New York Chase Manhattan Bank, New York Clearing House, bago pa lang pumunta sa atin. Kaya statistically, kala natin, ang mga remittances ay yung pinakamalaki galing sa US. No, it is not, because even the remittances coming from the Middle East has to be cleared by the New York or US Clearing Bank bago pa lang pumunta sa atin because of the AMLA law or yung something like money laundering law, di ba? So, pero pagka nagkaroon na tayo ng sariling overseas Filipino bank, we can actually use that as a clearing bank. Alam mo, napakalaking benepisyo nito. Just imagine, ang nakikinabang lang sa 29 to 32 billion US dollar annually remittances ng ating mga Pilipino ay ilang pamilya lang, di ba? Andyan ang Shi family, Go Hong Wei, Tan family. You know why? Kasi ganito, di ba? Ako matagal na OFW. Halimbawa, magpadala ako ng $1,000 sa aking pamilya through BDO Bank, di ba? Of course, hindi ko kukunin sa BDO sa mga branches yan. Pupunta ako ng SM, di ba? So, pag withdraw ko niyan,
definitely, diyan ka na magsisimulang bumili ng grocery mo, damit, manood ng sine, kumain sa kung ano-anong fast food chains. Di ba? Inubos mo yung isang buwan na pinaghirapan ng isang OFW sa isang pamilya na. From remittances down to the basic commodities, bills, lahat po yan, ay ilan lang po yan. Just imagine, bakit hindi natuloy ang sariling OFW Bank ng sinusulong mismo ng sariling inisyatibo ng mga OFW. Of course, you're going to kill those oligarchs and Yes. private banks, di ba? Kaya nga, it's about time na we educate our OFW. Kasi we have all the brains and talents and well-experienced overseas Filipino workers, from doctors to accountant to engineer to everything. Lahat yan, we have 10 million plus OFW worldwide na pinapakinabangan po ng iba't ibang bansa. Once na magkaroon ka na ng sariling investment, sariling pera ng ating mga OFW, you can actually participate in all AAA projects, di ba? Ang gagaling ng mga engineers ng mga OFW. Yes, And yes, sarili oo. nilang pera ang kanilang gagamitin. We can have our own hospitals, our own high-rise building, etc. This is yung tinatawag natin is sleeping OFW remittance giant. Once na magising yan at magkaisa yan, that will going to fill all other commercial banks, di ba? It's about time that it has to be, ako kaisa niyo po ako dyan na maisulong yan. Dahil tignan nyo out of 100% OFW na umuwi, nasa 57 to 62% pa rin ng ating mga OFW. They still belong to the tinatawag natin poverty line, Yes. below poverty line. Mhm. Di ba? Dahil nga po, wala silang tinatawag na secure investment. Di ba? Kaya nga po nung nasa TESDA tayo, yan ang pinupursige natin sa ating mga OFW, sa aking programa, yung tinatawag natin kaalaman, kakayahan, hanggang kabuhayan. Para nang sa ganun po, alam natin kung paano tayo magpatakbo ng negosyo, alam natin kung saan natin gagamitin yung ilang taon natin pinaghirapan sa ibang bansa. Hindi lang kung basa-basa lang sa saan siya mapunta, maubos. Kung ating program na sa OFW Cooperative Bank, we are at this point we are crippled by the Yes. what we call credibility ng aming group establishing a co-op bank. Wala po kasing masyadong naniniwala na we can really establish a co-op bank through our own group itself, no? Kaya nagtatap po kami ng mga government agency just for us to be credible and to show them the seriousness. Alam mo dito kasi DG, no? Hanggat hindi nakatap ang isang project sa government, ay hindi pinaniniwalaan yan ng mga kasama nating OFW. So, we are tapping now agencies of the government para maumpisahan po natin ito, no? If ever you were not able to be successful in pursuing an OFW co-op bank in Congress, we can try and try and try. But ito pong ginawa namin, this is an initial program para magkaroon tayo ng investments. Kasi ito pong program namin, the moment you join Team Core Project, you are automatically a shareholder of the OFW Co-op Bank. Ganun po ang approach namin. But, itong TESDA, ito po ang expert dyan sa mga activities na ganyan. Kaya, as an introduction, we are trying to tap this project with your agency. So ito po, sana magkaroon tayo ng programa at ito po ang umpisa kasi we know you there in the TESDA agency. So any future or encouragement projects po na naka-line up dyan, sana isama nyo na itong Team Core project. Actually, Manny Frank, we can actually start exploring. My office is always open for you with your organizations. I can help you. Even approach CDA, which is the Cooperative Development Authority, wherein we can access resources. Alam niyo po, Frank, marami na po tayong natulungan ng mga displaced worker na OFW. I will give you an example. In Tarlac po, si Engineer Aldrin Cardenas na dati po siyang OFW sa Saudi Arabia. Nagsimula sila sa 8 members
Ngayon po, napakalaki na po. Nabigyan po natin sila na humigit kumulang sa 200 na tinatawag po natin mga dairy goats. Yung mga uri ng klase ng kambing na hindi po ginagamit yung karne nila. Pero they are more on producing milk. So yung kanilang organization, tinuruan po natin, we sign a MOA, we enter a MOA with National Dairy Authority para po maturuan sila ng paano gumawa ng mga tinatawag na mamahalin high value cheese. So dati ang kinikita ng mga membro nila nasa 5,000, 10,000 a month. Ngayon po, kumikita sila ng 30 to 35,000 a week. At sa pamamagitan po ng partnership ng TESDA at ng National Dairy Authority, nabigyan po natin sila. Isa po sa mga kaibigan natin, si Karani, ay isa na rin po sa in-encourage natin na maging farm school. Ngayon po, napakalaki rin po ng kanyang goat livestock farm sa Cavite. At iba pa po, kaya nga po, alam nyo Frank, yung sinusulong nyo, suportado po natin yan. Mapapagtulungan po natin yan. We can access different government resources and partnership to pursue with the OFW Cooperative Bank. We can start a little and tutulungan din po namin kayo na matapan DTI, ang other government agency tulad po ng COA, and at the same time, i-ano po natin, ikaraban natin sa ibang bansa that this bank is a bank meant for OFW. And then we can actually link it to different partners, mapa non-government agency and private sectors, and we can really help and cooperate or coordinate with each other, especially na po sa ating tanggapan po sa TESDA, wherein hindi lang po tayo nagbibigay ng skills training and development, but nagbibigay tayo ng kaalaman, kakayahan, hanggang kabuhayan po. We are linking all our graduates for job opportunities as well as livelihood program. Tulad na nasabi ko, shortly na lang, yung RISE lang, yung reintegration and skill entrepreneurship program natin, yung mga OFW yung umuwi natin, binibigyan po natin sila ng pagsasanay, financial literacy, entrepreneurship programs, and at the same time giving them access to resources which they can loan from 20,000 as much as 5 million pesos po. Depende po doon sa business na gusto nilang pasukin. Napakarami pong programa ka, Frank. At alam Okay po, po. sa pamamagitan ng programa nyo, we can enter into a partnership po. Yes, welcome. At maraming salamat po, Deputy Director General John Bertis ng TESDA. Very encouraging at very inspiring po yung binigay nyo sa atin. At hindi lang po ito ang huli, ha? This is just the first. Kaya maraming salamat po. Kinakapos na tayo sa oras. Thank you again. Thank you very much. Salamat po. Diyos mabalis po. Diyos sa mabalis, inyo man. At Okay. magandang gabi po sa atin lahat. God bless you po, Manny Frank. Thank you. Thank you, and thank you din sa pagpapa-unlock sa ating programa.